Ka-blessings, isang emosyonal na tagpo ang nasaksihan sa airport matapos dumating ang 300, 43 overseas Filipino workers mula sa Middle East. Hindi napigilan ang iyakan at yakapan ng mga OFWs at kanilang pamilya matapos ang matagal na paghihiwalay. Ngunit mas lalong ikinagulat ng marami ang hindi inaasahang ginawa ni Ferdinand R. Marcos Jr. na personal na sumalubong at kumumusta sa ating mga kababayan. Sa kabila ng matinding pagsubok at mahabang biyahe, muling napatunayan ang malasakit ng pamahalaan sa ating mga modernong bayani. Salamat po! Salamat po! Ang direktiba ng ating Pangulo, magsagawa na ng chartered flights kasi ito ang pinakamainam at mabilis na paraan makauwi. Kaya this is the 4th charter flight, 343 ang lulan na pasahero. 3 dun sa bansang iyon, Qatar, Kuwait, Bahrain, ay tinawid pa by land. Mga 8-hour land crossing ang dinanas ng mga OFWs natin. Ito ang kauna-unahang flight na mula sa 4 na bansa. Ang mga kababayan natin ay binibigyan natin ng tulong sa transportation pauwi sa kanilang mga iba't ibang probinsya. Nagbibigay rin tayo ng financial assistance at reintegration assistance sa region. Ibig sabihin, pag uwi nila, pag napagdesisyonan nila na gusto nila magsimula ng negosyo, gusto nila magtrabaho, tulong-tulong yung mga ahensya ng pamahalaan para tulungan sila. Ang serbisyo na in-offer ng DSWD, unang-una dito sa site, meron tayong mga social workers who can do psychosocial intervention. Ito yung mental wellness first aid na tinatawag kung sakaling kailangan. Pwede nilang lapitan ang aming mga tanggapan for medical assistance, for all types of social welfare assistance. Meron din tayong sustainable livelihood program na pwede natin ibigay sa kanila para makapagsimula sila ng mga maliliit nilang mga negosyo dito sa bansa natin. Hindi ko talaga mailarawan na makakauwi pa ako na ganito, ligtas. Kasi hindi biro yung napapagdaanan namin doon kasi maya't maya may tumutunog yung aming cellphone ng warning. Tapos hindi nagtaga, mga after few minutes, maririnig namin yung sunod-sunod na pagsabog. Itong nangyari na repatriation, kung hindi dahil dito, malamang na wala pa kami ngayon dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, tos puso kong pinagpapasalamat sa gobyerno natin na tumulong sa amin. Sobrang nakakatakot, sobrang nakakatrauma. Pag may alert talagang ang ginagawa namin, kung ano na lang makuha namin, tapos bababa kami ng accommodation kasi baka mamaya yung accommodation na yung tamaan. Sobrang thankful kasi talagang parang antagal nung oras nung paghihintay, pero worth it naman kasi at least nandito na kami sa Pinas. Wala na kaming ipag-worry, pati yung mga family namin hindi na rin mag-aalala. Noong nangyari yon, yung trauma, syempre gusto na kagad namin makauwi. We seek the help of the Philippine Embassy para makauwi at maging ligtas kami. Syempre grateful kami yung lahat din ng mga pag-aasikaso ng DMW, OWA, Philippine Embassy. Natuwa kami na finally nakabalik na kami and we were safe. Napakasaya po namin dahil ngayon ko lang po na ang anak ko kasi natakot po kasi ko nung nalaman kong may kaguluhan sa ibang bansa. Inakap ko po siya, ako'y tuwa po sa anak ko na nakauwi po siya ng maayos. Salamat po sa ating presidente. Sir, depende po kasi nila. Thank you po. Thank you po, sir. Salamat.
Isabela po ako, Ilocano, sir. Iuwi namin kayo. Yan ang bilin ng ating mahal na Pangulo. First, to keep you safe at iuwi kayo. Sa mga susunod na araw, meron pang mga next flights na inarrange ang DMW at OWA. Kasama na rin dyan ang Department of Foreign Affairs, ang ating mga embahada para maiuwi po kayong lahat. Maasahan niyo po ang tulong ng pamahalaan at I think i-announce ko na rin sa mga gusto na magpa-repatriate, tumawag sa 1348 or i-message kami sa social media or ito yung centralized namin na website na tumatanggap ito yung repatriation.owa.gov.ph. Sa patuloy na nararanasang kaguluhan sa Middle East, patuloy na may mga kababayan tayong mas pinipili muna ang kaligtasan sa sariling tahanan. Kaya't walang tulugan din ang pamahalaan upang siguruhin sila'y makakauwi ng maayos dito sa Pilipinas at matulungan silang makapagsimula muli. Higit kumulang mga 10,000 na nabigyan ng assistance, meaning basic needs services, kung may kailangan pagkain o tubig o ano pa man, temporary accommodation. This week, aabot tayo, papalo tayo ng close to 900. By the end of the week, including the OWA charter flight, yun na nga, aabot na ng 2,000 ang government-sponsored repatriation. Napag-desisyonan kong sumama with this repatriation program. Due to war, actually, wala po talaga din akong proper sleep. So, sobrang stress din po na every time magpapahinga ka, then maririnig mo talaga kasi maliit lang po ang Bahrain. So, maririnig mo po talaga yung bomb. Thankful ako kasi may, yung programa ng OWA and MW, marami silang kumbaga benefits din na maitutulong sa amin. Napakahirap po kasi hindi namin alam kung kailan sasabog yung bomba. At saka kahit nagbubomba, pumapasok pa rin kami sa trabaho. Kaya nagtatrabaho kaming walang peace of mind po. Nung nag-request po ako ng repatriation po sa kanila, inassist po nila ako ng maayos at napakabait po nila. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakatanggap ng tulong mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Libreng pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan ng ating mga OFW. Hanggang sa pag-uwi dito sa Pilipinas, libre ang ticket sa eroplano, pati na rin ang accommodation at transportation sa mga kababayan nating nangangailangan. Umaabot sa 150,000 pesos ang nagagastos ng pamahalaan kada OFW. Sa kabuuan, umabot na sa 3.5 bilyong piso ang nakalaang pondo upang maasikaso ang pag-uwi ng mga apektadong OFWs. Kaya po lumapit po ako sa ating embassy. Nag-stay po ako doon at winelcome po nila ako doon at prinasis po nila yung papers ko para po makauwi dito sa ating bansa. Sa pag-stay ko sa Bahrain, grabe yung kaba kasi nga yung may mga bomba, maririnig mo na lang kasi napakaliit ng Bahrain. PBBM, salamat po sa inyong tulong at dalangin po namin na magpatuloy po ang inyong taus-pusong paggabay or pamumuno sa ating pamahalaan at dinadalangin po namin na bigyan pa po kayo ng wisdom and knowledge kung paano po pamunuan ang ating bansang Pilipinas. Nice po magpasalamat sa government natin, sa ating Pangulo also. Sobrang thankful po kami kung paano po kami in-assist. Mabilis po yung action nila. Didn't expect na that fast they will take action. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos po dahil hindi po niya pinapabayaan ang ating mga OFW na isang katulad ko po at nagbibigay po sila ng assistant po. Nangingibabaw ngayon ang tunay na kalidad ng serbisyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bawat bagong bayaning Pilipino. Hindi lang salita, bagkus mabilis na aksyon
at maayos na pag-alalay ang hatid ng Pangulo at ng ating pamahalaan para masigurong ligtas na makakauwi ang ating mga kababayang OFW. Welcome sa Pinas! Masaya po kami na in a few hours, ay makakasama niyo na ang inyong mga pamilya. Higit kumulang mga 10,000 na nabigyan ng assistance. We continue to be in solidarity with the host countries and the host country governments. Patuloy ang pasasalamat natin sa kanila at patuloy lang ang effort natin pag-monitor ng sitwasyon. Tumatawid at tinutulungan tumawid ng ating mga kasama sa gobyerno, ang mga OFWs mula Kuwait, mula Bahrain, mula Qatar, at nire-ready na yung pang-apat na charter flight mula dito sa mga bansang ito na darating ngayong Lunes. Ngayon naman, nandito tayo kasi may chartered flight again from the United Arab Emirates. Lulan nito ang ating mga OFWs at kanilang mga dependents.